At hindi na nga nagpaligoy-ligo ang vlog ko na to. Talaga naman, wala nang intro-intro. Hello po sa lahat ng mga adventurers dyan, sa mga travelers, sa mga riders. Para sa mga nag-aalangang magbiyahe dito, panoorin nyo ang full video para magka-idea po kayo sa daan dito. Dito sa Iligan City, Marawi Road. Tayo po ay paparating na sa boundary. So ayan na nga natatanaw natin ang Lanao del Sur Boundary Arc. So ito po yung Pantar Bridge, no, na madadaanan nyo dito sa boundary. Pasensya na po at magalaw yung camera dahil naka-attach po ito sa side mirror at kami po ay nakamotor. Ayan, dito po tayo sa PNP checkpoint dito sa boundary ng municipality ng Pantar, Lanao del Norte. Tayo po ay nakamotor at pupunta kami sa Iligan City. Safe drive po always sa ating lahat, mga ka-rider. Naka-helmet po pala kami bawal po pumasok sa Iligan City ng walang helmet. Although kahit saan ka pumunta, kahit nasa malapit ka lang, kailangan talaga naka-helmet for safety. So ang gamit po nating motor dito is walang iba kundi ang legendary, no, Smash 110 2022. So pag may mga lubak dun sa kalsada talaga kailangan mag-slow down tayo para iwas aksidente. Kung mga kagaya nyo, mag-iingat dun sa mga kanal. Yun. Lalo na pag may angkas tayo. Katulad ngayon, may nakaangkas sa akin. So, kailangan advance tayo mag-isip. So, para magka-idea po kayo, no, ma-prepare nyo ang mga sarili nyo sa pagdaan nyo dito sa bandang Iligan City, Marawi Road. Panoorin nyo po itong video na ito. Hindi po ito fast forward. Talagang ito po yung na-capture ng at putol siya. Nagsimula lang ako sa boundary kasi yung SD card na gamit ko is limited lang. Ito po, no, ang first recorded long drive ko. I mean, ito yung first na nag-drive ako na naka-video. Yung pinakamatagal na long drive ko na na naka-video. Pero ang pinakamatagal talaga ng drive ko is sa Bohol. So, that time, hindi pa ako nagba-vlog. Kaya, wala akong mga videos doon. Shout out po pala sa Tanang Bulanon, especially sa mga taga Kabaknitan, Bilar. Maayong adlaw sa inyong tanan.
Ako, pagka umaalis ako ng bahay, isa sa pinakamahalagang i-check ko is kung maayos yung gulong, tama yung hangin, at saka pag hindi kayo sanay dun sa lugar na pupuntahan nyo, kailangan nyo mag-research at malaman kung maganda ba yung mga daan doon. Kung mayroong mga gas stations, gaano kalayo, vulcanizing shop, lalo na sa mga nakamotor. Kasi pagka naabutan ka ng palya sa daan at biglang umulan, ang hirap ng ganun. So, yung takbo ko po dito is nasa 40 kph hanggang 60. Mahalaga po talaga na alam natin yung dadaanan natin. Lalo na pagka hindi kayo taga dun sa lugar tapos biglang maabutan kayo ng gabi. Mag-aalala kayo saan kayo kakain. Saan kayo titigil. Paano kung yung Google Map pumalya, no? Hindi siya nag-workout. Paano kung walang signal dun sa lugar? So, mainam na alam natin yung pupuntahan natin bago natin puntahan. Yung dadaanan natin, alam natin kung maganda ba yung daan. Sa pagbabiyahe ko po, mga ka-rider, no? Ang Google Map ay accurate po yan. So far, sa pagbiyahe ko mula Luzon hanggang Mindanao, accurate po yung Google Map. Minsan, may mga surprises lang talaga na pagdating mo dun sa tinuturo niyang daan, halimbawa tulay, mayroong tulay na putol. Hindi na yun sakop din ni kasi hindi natin alam kung kailan yun naputol. May mga ganun. Pero before siguro nadadaanan yung mga ganun. May mga daanan na lubak-lubak. Before hindi. Alam nyo naman dito sa Pinas na kahit hindi sira yung daan, talagang alam mo yung kailangan ayusin pa yung basta, kayo na bahala dun, mag-isip. Kita nyo naman yung daan, very maganda yung daan dito. So, hindi mo may iwasan dito tumakbo ng mabilis, magpatakbo ng mabilis. Kailangan sa mga baguhan ng mga riders dyan, kailangan yung manood ng or dapat may skill kayo nung tinatawag nilang defensive driving.
Yung defensive driving daw is kailangan advance ka mag-isip. Yung mata mo, parang robot. Doon pa lang sa malayo, nakikita mo na kung may tatawid, nakikita mo na kung mayroon bang intersection dyan, nakikita mo na yung mga nakasalubong mo. Dapat malakas yung pakiramdam mo kung dapat napapansin mo yung kasalubong mo kung halimbawa pag gewang-gewang siya ng takbo, ibig sabihin yan may problema yung sasakyan niya o di kaya yung driver may something sa kanya, pwedeng inaantok siya or ano ba. And then dapat advance ka, makiramdam doon sa kasunod mo, pansinin mo kung okay ba yung signal light niya kapag lumiliko siya, no? So dapat maging aware ka doon kasi minsan may mga bumabiyahe na walang signal light at mayroong bumabiyahe na hindi talaga nagsisignal light, hindi natin alam kung nakakalimutan nila yon. So dapat aware po tayo doon. May kasunod kang sasakyan tapos hindi siya nag signal light pero biglang liliko, ng mga ganun. Siguro nakakalimutan yun ng driver or baka sira lang talaga yung signal light niya. So importante po yung defensive driving, yung papakiramdaman mo kung yung performance nung kasunod mong sasakyan. Dito po sa left side may yan dati na landslide yan. So yun nga, hindi lang dun sa kasunod mo yung papakiramdaman mo, pati yung nakakasalubong mo. Tapos tingin-tingin din sa side mirror kung mayroong nakasunod sa'yo na malapit na sa'yo para hindi ka magbiglang mag-change lane. So para safe yun. Yun yung pagkakaintindi ko dun sa nag-discuss about sa defensive driving. Kailangan malakas yung pakiramdam mo. Aware ka sa paligid mo. Yung natatanong mo pa lang yung pedestrian lane, alam mo na may tatawid. Or alam mo na kung walang tatawid. So, makontrol mo yung pag-drive mo kung mag-slow down ba ako. Or pwede akong steady lang dun sa speed limit na Yan. So, pag galing ka dito sa ito po yung mga pasalubungan Maranao Delicacies. Dito ka bibili. Dito sila bumibili pagka may uuwi ng Maynila, uwi ng ng Visayas. Yan, so nag-i-stop sila dyan. Pag bumili ka na pasahero, mayroong libre yung driver. Bibigyan nila ng free yan. So, yun yung kagandahan nun. At yung mga nakasabit na yun yung tinatawag nilang dudol. Yan. Maganda po yung daan dito. Minsan, may mga makakasabayan po kayong sobrang bibilis magpatakbo. Kapag ka naramdaman mo na mayroong mabilis magpatakbo, ikaw na yung mag-slow down. Medyo umiwas ka na dun sa mga ganun magpatakbo ng sasakyan. Pipiliin pa rin natin yung safe tayo. So sa mga hindi pa nakakadaan dito sa Iligan, Marawi City Road,
Baka may kilala kayo na gustong dumaan dito. I-share nyo itong video para may idea sila na sa kung ano yung daan dito banda. Sa gustong magbiyahe ng Pagadian, pwede din na dito kayo dumaan. Dadaan kayo ng itong daan dito sa may Iligan Marawi Road, and then baybayin nyo lang, no, hanggang sa Marawi, then Malabang, doon kayo iikot. So may daan po dyan. Baka gusto nyo mag-explore dyan banda, daan kayo ng Marawi Ground Zero. So dito ang Balui po, no. So may dalawang daan dito, pakanan at pakaliwa na daan. Dadaanan dyan ang municipality ng Taguluan, andin sa kabila yung Matunggaw municipality. Lahat po yan pwedeng daanan papunta ng Iligan. Pero siyempre mas malapit pa rin talaga yung daanan nandito sa main road, no. Pero kung ayaw mo ng traffic, minsan kasi nagkaka-traffic, so either way pwede kayong dumaan dyan. Tsaka kung gusto nyo ng ibang ambience, no, mga kakahuyan, nature, so pwede kayong dumaan dun sa kaliwa or sa kanan. So maganda po yung mga daanan dyan, sementado din po yun. Although dun sa kanan banda, medyo maiksi lang naman na rough road, kasi yung daan parang nasira siya ng baka lindol o kaya ulan, baha. Pero maiksi lang po yun. So far maganda din po yung daan doon. So dito po yung sentro ng Balui, Lanao del Norte. Ito yung pinaka parang downtown niya. Yung pag-overtake naman po natin dun sa unahan nating sasakyan ay i-make sure natin na wala tayong makakasalubong. Bale, ito pong nasa kaliwa natin, no? Yan sa looban dyan po yung malaking palengke ng Balui, Lanao del Norte. Nandyan po sa loob. So makikita nyo man kahit sa labas pa lang may mga tindahan na. Pero aside dyan sa labas, dun sa pinakaloob niya, marami pong tindahan dun sa loob. Maraming mga paninda doon. So, ayan, pangalawang gas station. Nandito yan sa Balui, no? Maraming gas station. Sa Pantar, wala masyadong dun. Walang gas station dun sa Pantar. Mga lang yun, yung mga nakalagay sa bote.
So ayan po yung Petron gas station para sa mga suki ng Petron, no? Mayroon sa Balue, Lanao del Norte. Mga basic information lang naman yung alam ko kasi hindi din naman ako dito nanirahan ng ganun katagal. Mas matagal akong nanirahan sa Maynila kaysa dito sa Lanao. So ayan, trivia muna tayo dito sa kanan daan ang Balue Airport Road. So dati mayroon pong airport dyan at ang tawag nila is Maria Cristina or Iligan Airport daw po yung tawag. At nag-iisang airport sa province ng Lanao del Norte. Pero sarado na po ito. Hindi na siya nag-ooperate. Sayang, no? Kasi pwede palang mag-direct dyan yung mga halimbawa galing Visayas and Luzon. Kahit mga maliliit lang na eroplano katulad sa Calbayog tsaka Tacloban dati. Maliliit na eroplano lang yung lumalapag doon. Hindi ko alam kung hanggang ngayon. May idea tayo, no, kasi naka-flight na ako doon. Gawa ng trabaho. Ayun, police station. Dito po sa kaliwang bahagi, no, nandyan po yung Balue Lake. Yan, mayroon pong lake dyan. Hindi lang kasi makita dahil yung camera natin hindi naka-attach sa helmet at doon siya sa side mirror, kaya straight lang, ganyan lang talaga yung kuha niya. So I hope na ma-appreciate nyo kahit nasa lang, kahit ganito lang yung yung nakikita nyo dun sa video. Ang lawak, no, yung sakop ng municipality ng Balue. Sobrang lawak talaga niya. So ulitin ko po, no, I decided na i-upload itong video para lang mag-guide yung mga gustong dumaan dito para makita nyo yung daan. Kung gaano siya kaganda at mapagdesisyonan nyo. Baka mapagdesisyonan nyo na dumaan dito. Yung mga halimbawa, punta ng Pagadian. Yan.
So, lahat po na nakakasabahay ko dito nagbiyahe na nakamotor, no? So, wala akong nakitang babae. Doon lang sa pinanggalingan namin sa Marawi. Marami ng mga babaeng nagmumotor doon. Dati, wala. Enjoy naman po yung yung pagda-drive. At pagkatapos mong mag-enjoy, siyempre yung kapalit niyan pagod. Sakit ng katawan. Pero kung sanay ka na, wala lang, baliwala sa'yo yung mga sakit-sakit na yan. Ayun po yung aso. Dapat, yung sabi ko nga, defensive driving. Nakikita nyo dapat yung mga tatawid. So, advance, aware kayo dapat kung pakiramdaman nyo kung yun ba ay tatawid o hindi. Karamihan po ng disgrasya ng mga motor is yung tumawid bigla yung aso. So, kailangan talagang advance yung isip natin. Laging what if. Meron akong napanood na vlog, no? I-share ko lang din po sa inyo. Ang sabi niya dun sa vlog niya ay gas station, no? Ang sabi dun sa vlog niya ay kailangan pag nagda-drive ka, may takot ka. May takot ka. Kasi pagka may takot ka sa pagda-drive mo, mag-iingat ka eh. Hindi ka basta-basta magpalipad ng sasakyan o kaya ng motor. So, kailangan may takot ka. Magpalipad, ibig kong sabihin is magpatakbo ng matulin. So, yun nga, yun yung laging nasa isip ko din pag nagda-drive ako. May times na magpapatakbo ako ng mabilis, pero saglit lang. Hindi naman consistent na sobrang bilis. Pero hindi din ako, pag nagpapatakbo din ako ng mabilis, aware ako dun sa dinadaanan ko. So far, ang pinakamabilis ko lang naman na itinakbo is 100 kph sa motor. At hindi dito yon, dun yun sa Bohol. Masarap din kasi magpatakbo ng motor doon kasi wala kang masyadong kasabay na sasakyan. Pero hindi yun lagi. Delikado talaga yun, lalo na doon sa mga nakasmash. Yung experience ko sa smash po, kailangan may angkas ka kung gusto mo magpatulin kasi para siyang umaangat pagka mabilis yung takbo mo eh. Umaangat talaga siya eh, para siyang lumulutang, alam mo yung anggaan niya. So, kailangan mabigat talaga siya pagka gusto mong magpatulin. Kasi, naramdaman ko yung pagiging delikado niya pagka matulin na yung takbo niya. Pwede kang matangay ng hangin. 100 kph. Sobra pa yun ata sa 100 kph nung dumaan ako ng saan ba yun? Batuan? Sa Batuan, dun sa 100 dun, pabiyahe ng Tagbilaran.
Bali, hindi po ito yung motor na gamit ko doon. Yun pong Smash na yun is a 2017 na tayo na model. And then, ito po ay 2022. So, kung papakiramdaman ko yung bilis niya, kung itatakbo ko ito ng 100 kph, mas mabilis po ito. Pero kasi, talagang ayaw kong subukan. Kasi, naramdaman ko doon kasi sa isa na delikado siya ipatakbo ng mabilis ng walang angkas. Lalo na kung yung driver mismo ang gaan-gaan. So, wag na nating subukan. Doon lang tayo sa limit na kaya natin. Kung nararamdaman naman natin na hindi natin ganun kakaya, wag na natin gawin. So, natatanong na din natin dito yung boundary ng Balue. Masarap po talaga magbiyahe pero nakakapagod. Masarap siya kung kasama mo yung mga taong gusto mong kasama, tapos yung jamming lang talaga kayo. Masarap yung biyahe sa mga yung walang away, walang bangayan, na nasa biyahe kayo, ganun. So, hugot lang. So, itong nasa kaliwang banda, no? Ito yung National Power Corporation. Diyan po sa likod niyan ang Maria Cristina Falls. Dun, sa banda dun, sa likod niya. Yan. So, ito naman po yung TESDA. So, mapapansin nyo, no, yung daan dito, yung paakyat. Pagpaakyat kasi, minsan hindi mo maiwasan na matulin yung takbo dahil kailangan nakabuelo yung sasakyan, lalo na dun sa mga hindi bago. Kailangan yun ng buelo. Kita mo naman, puro pababa siya. So, yung mga sasakyan na hirap na hirap sa akyat. Sa mga ibang sasakyan na may problema. Tignan nyo yung pagkakasunod-sunod ng sasakyan, no? Hindi maka-overtake yung maliliit kasi siyempre may nakakasalubong sila. Kung naka-manual ka at hindi mo kabisado hindi ka masyadong sa manual, pwede kang mamatayan dyan ng makina. Yung kulang ka sa control pa sa driving. Naranasan ko po kasing mamatayan dyan ng makina. Kasi hindi ako nagpatulin dahil paliko.
So, hindi ako nagkakamali dito. Dito yun mismo sa area na to. Yan. Itong nasa left side na yan. Kasi siyempre, natatakot kang magpabilis kasi baka hindi mo makuha yung tamang liko. Yung tamang... So, kailangan, ang ginawa ko, nagpa-slow down ako. So, dahil nag-slow down ako, namatay yung makina. At, mabuti yung mga tao doon. May lalaki doon na tumulong sa amin. So, nilagyan niya ng bato yung mga yung gulong para makapuwersa yung pag-arangkada ng sasakyan. Pero sa kalaunan din naman na nasubukan ko mag-drive dito ng sasakyan, nakuha ko na din yung timpla. At yung timpla na yun is yung kailangan talaga sa experience ko lang to sa experience ko, kailangan talaga may ano ka talaga. Anong tawag dito? Nakabuelo yung sasakyan mo. Nakabuelo na siyempre, alam mo na safe yung kailangan, aware ka pa rin, dapat safe yung takbo mo. So, yun, Overton Park, dyan nag-aabang yung mga tao na pauwi na sa kanilang mga bahay. So, yung daan doon, may daan dyan sa may Kaliwa Bantayan. So, yan yung daan papuntang Pagadian, Kauswagan. Yan po yung daan dyan. Pero kung gusto mong mag-explore sa Marawi City, Iligan City Road, doon ka dumaan, doon sa dinaanan natin. So, iikot ka. Although, mapapalayo ka, pero kung gusto mo lang naman talagang mag-adventure, doon ka dumaan. Mag-explore. Doon yung daan. Yan, so may mga butas dito na kailangan nag-iingat po tayo dyan pagka dito sa may mga drainage na to, sa drainage na yan kasi yung iba hindi katulad nun, hindi siya hindi mo mapapansin na may butas, so kailangan aware ka na alam mo dyan banda may butas, so control mo yung motor mo. So yun nga, so sa gaya ng sabi ko kanina, ang SD card na gamit ko dito is limited lang. Kaya mapuputol na po itong video. Kaya yun nga, sasamantalahin ko na makapag-thank you sa inyo na nanonood nitong vlog ko. Pag-share na rin po at mag-comment po kayo. Ito po ay malaking bagay para sa mga baguhan na mga vlogger kagaya ko. So, sobrang na-appreciate po namin kapag nanonood kayo, nagko-comment, at na-share nyo yung video. Pinakamahalaga dun yung sa comment kasi dun namin napupulot yung improvement ng video. Dun namin napupulot yung kung may mali ba dun sa nagawa namin or may kailangan pang baguhin. Ayan, so ito po yung PNP checkpoint papasok sa Iligan City, sa sentro. At dahil malapit nang maputol yung video, hindi na po tayo makakarating sa downtown, Maraming salamat po sa panunood ng video na ito. Baka sa mga susunod na gawi ko dito is masilip naman natin yung pinaka-sentro ng Iligan City. Mga gustong bumili ng halaman, dito lang po yung matatagpuan. Yung jeepney and bus terminal, nasa kanang bahagi po ito. Southbound, yung northbound po yung mga sakayan dun, papunta sa Cagayan de Oro. So yun po, thank you sa panonood. God bless you all. Bye-bye.